Attention mga Filipino senior citizens, Universal Social Pension, latest update, ang Senado nagsalita na. Ito nga ba ay magiging batas na? Pakikinabangan na ito ng ating mga nagkakatanda. Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Ito ha, pinaka-latest update sa Universal Social Pension dahil ang Senado nagsalita na po tungkol dito. Ito po ay magiging batas na ba? Pakikinabangan na ba ito ng lahat ng mga senior citizens? Mamaya-maya pag-uusapan at pakikinggan natin mula mismo sa Senado. Pero kung bago ko pala dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin na ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, eto na nga po, makinig mga lolo at lola sapagkat ang inyo pong inaantay na Universal Social Pension, alam nyo ba, Senado nagsalita na tungkol dito. At lalong-lalo pa ang isa sa mga may akda ng nasabing o nagtutulak na maging batas dito sa Universal Social Pension Bill. So kung ano po ang pinaka-latest update, narito po. Panoorin at pakinggan po natin si Senator Risa Hontiveros. Thank the good gentleman, Senator Robin Padilla, for bringing to our attention our shared concern and advocacy for our senior citizens. Sa pangunguna ng National Commission of Senior Citizens, umaasa ako na sa ating Kongreso ngayon, maipasa natin ang mahalagang batas na tutungkod sa ating senior citizens, Universal Social Pension, libreng gamot, geriatric centers, age-appropriate livelihood program para sa seniors, maging nursing and halfway homes and assisted living senior citizen centers, at maging ang anti-elderly abuse at proteksyon ng ating nakatatanda laban sa diskriminasyon. Umaasa din ako na mabigyang pansin ng ating mga LGUs ang pangangailangan ng ating mga frail, bedridden at pinaka may edad sa nakatatanda sa kanilang mga komunidad. Bilang nasa bispiras na rin ang aking senior citizenship, nasabi ko po Mr. President, at ilang paligo lang ang tanda ni na minority leader sa akin. Ewan ko rin kung anong sinasabi ni minamahal kong Senator Loren na ilang dekada na nakatatanda ni minority. O, 2 taon lang po, 2 paligo lang pong nakatatanda sa amin ni Senator Loren. Maraming salamat, Senator Robin at Mr. President. So ayan po no mga lolo at lola, talagang minamadali at tinatawagan po ni Senator Risa Hontiveros ang pagsasabatas at pag-aaproba dito sa Universal Social Pension Bill. Sa kasalukuyan po, nasa Senado na po ito at dumaan na po ito sa hearing, no? Nagkaroon na po ng deliberasyon o hearings dyan sa Senado tungkol dito sa panukalang Universal Social Pension. Well, in fact, no, dinaluhan nga po ito ng National Commission of Senior Citizens Chairman o NCSC Chairman na si Dr. Mary Jean Loreche. At talagang hindi lamang po si Senator Hontiveros ang tumutulak na magiging batas ito, maging si Senator Erwin Tulfo ay kaisa din po ninyo mga lolo at lola, kaisa natin na magiging batas at magiging aprobado sa Senado itong Universal Social Pension. Sapagkat ito po ay magbibigay ng kaginhawaan kahit pa paano, no? Hindi naman totally kaginhawaan, kundi makakatulong din po sa lahat ng mga senior citizen sapagkat wala na po itong pipiliin, may pensyon sa SSS, GSIS, PVAW o wala, mayaman o mahirap, no, may kaya o wala, indigent o hindi, lahat po kasama na kasi dito. Basta 60 years old pataas lamang at Filipino senior citizens, siya pong saklaw na makakatanggap ng 1,000 piso na buwanang pensyon mula sa ating gobyerno. Kaya nga po, ang NCSC Chairman ay dumalo sa hearing dyan sa Senado regarding dito sa Universal Social Pension Bill sapagkat kung magiging batas po ito ay sa ilalim ng pamamahala na po ito ng NCSC
sapagkat lahat po ng mga mandato, serbisyo, programa at benepisyo na meron po ang mga nakakatanda ay dapat itong pangasiwaan ng NCSC, no? From DSWD to NCSC. Kaya nga po ang social pension na ngayon ay hawak ng DSWD ay ililipat po yan talaga sa NCSC. Sa kasalukuyan po, merong dalawang cash benefit ang hinahawakan at pinamamahalaan ng NCSC. Una yung ating Expanded Centenarian Act cash benefit na 10,000 piso para po sa mga umabot sa milestone na edad na 80, 85, 90 at 95 anyos. At yung ating pangalawa na cash benefit, yung Centenarian cash gift, when you reach the milestone of 100 years old, bibigyan ikaw ng 100,000 pesos ng gobyerno sa ilalim po ng NCSC. Kaya naman po mahalaga talaga ang pagsasabatas dito sa Universal Social Pension Bill. Kaya yan po ang ating pagkakatutukan at pagkakaabangan sa susunod na update, no? Dahil medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan na maging batas ang Universal Social Pension Bill, sapagkat ito naman po ay kakayanin ng gobyerno ayon sa mga may akda, ayon po sa mga pag-aaral na ang pondo para dito ay kakayanin ng gobyerno na ibigay sa ating mga nakakatanda. Kaya naman mga Filipino senior citizens, ano po yung comment at reaction sa balitang ito? Kayo ba ay nagagalak dahil kahit paano, no? Positibo po dyan sa Senado ang suporta at pagsasabatas dito sa Universal Social Pension Bill? Ibahagi niyo po yung comment at reaction sa balitang ito sa comment section na nasa baba. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto mong i-miyembro, pwede, click niyo po ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.